Hollywood actor na si Will Smith nanampal ng reporter sa Russia. Bakit kaya? At Lady Gaga, pinagkaguluhan ng fans nang dumating sa bansa kanina. Paano kung ang mahalagang responsibilidad mo hinahadlangan ng iyong kondisyon? Hindi ko alam kung ano yung tumubo sa akin. Hanggang sa nagkaroon ako dito, tapos sa katawan ko, parang kumakalat siya lalo. At sa iyong kalusugan, nakasalalay ang isang bagong buhay. Sa bawat papel na iyong gagampanan, kaalaman at kalinga ang inyong asahan. Dahil ang handog namin, Alagang Kapatid, tuwing Sabado alas 6 ng umaga at Linggo alas 7 ng umaga sa TV5. Dumating na sa Pilipinas ang international pop star na si Lady Gaga para sa kanyang concert dito sa Lunes at Martes. Yan ay sa gitna ng matinding pagbatiko sa kanya ng ilang Christian group. Ikwento mo, Renz Ongkiko. Todo pilihan ng mga fans si Lady Gaga na makita siya sa isang hotel sa Makati. Dumating sa bansa ang singer para sa kanyang concert sa Mall of Asia sa Lunes at Martes. Hindi naman sila nabigo dahil lumapit sa kanilang pop singer at nagbigay ng autograph. Nag-flying kiss pa ito bago dumiretso sa kanyang hotel. Isa sa mga nakakuha ng autograph ng international singer, si Queen Liwanag. I'm so happy I got to hold her hand actually. And I was like, I love you, Lady Gaga. Tapos biglang, she got my hand and I was like, oh, I don't want to let go. Bago dumating si Lady Gaga, naawaw-mali naman ang ilang media at fans nang biglang sumulpot ang kanyang impersonator. Panawagan niya sa mga kritiko ng kanyang idolo. I-respect namin yung opinion nila kung if they don't like Lady Gaga. Pero respetuhin nyo rin yung opinion namin at kagustuhan namin na gusto namin si Lady Gaga. Kung ayaw nyo siya, di huwag kayo manood. Wala naman namimilit eh. Binabatikos kasi ng ilang Christian group si Lady Gaga sa mga kumakalat na text message. Sinasabi ng ilang grupo na kagagawa ni Satanas ang mga kanta ng singer gaya na lang daw ng Judas na tumutulig siya kay Jesucristo. Una na ipinagbawal ang pagtatanggal ng singer sa Indonesia dahil sa pagiging masyado raw liberated. Sabi naman ng mga religious group sa Pilipinas, hindi naman nila gustong ipaban ang concert. Hiling lang nila sa mga organizer. Huwag lang kantayin yung ibang mga awitin na mayroong mga insinuations of rebellion, yung kanilang style sa kanilang concert na skimpy attire, which we believe is obscene. Sa Article 201 ng Revised Penal Code, may parusang 6 hanggang 12 taong kulong na pwedeng samahan ng multang aabot sa 12,000 piso ang mga palabas na may na-offend na reliyon. Kaya tiniyak ng mga religious group, magbabantay sila sa concert. Renz Ongkiko, News 5. Sa ibang balita, higit pa sa pagiging best friend na naging turingan ng isang biik sa Maguindanao at ng isang aso. Ang aso na kasi ang nagsilbing nanay ng biik na ito. Ang asong si Tiger nagpapadede po sa baby baboy na si Batik ang pangalan. Sa bagay, makapagpakamala naman silang mag-ina dahil halos pareho sila ng balat. Sabi ng may-ari sa mga hayop, mas malusog pa raw itong si Batik kumpara sa mga kapatid niya na dumedede sa tunay nilang nanay. Kung pinasikat ng mga failed British na young husband brothers ang football, ibang sport naman ang gustong ipromote ng isang Phil-Canadian na dumating sa bansa. Renz Ongkiko, ikwento mo. Lumaki man sa Canada, may pusong Pinoy pa rin daw si Joshua Corrales Nichols. Siya ang kauna-unahang Pinoy na gumawa ng pangalan sa hockey. Naglalaro ang 20 anyos na si Josh para sa Toronto Maple Leafs sa National Hockey League o NHL bilang right wingman. Tubong tarlak ang nanay ni Josh, kaya enjoy rin siya sa mga pagkain Pinoy. Casino. But I enjoy the Broom Bobby. That's the best meal I've had. Oh, I love chicken adobo. That's one of my favorites as well. Hindi siya bihasa sa Tagalog, pero unti-unti raw niya itong pinag-aaralan. I know a little bit of words like pogi for guys, or pare.
or when there's a pretty girl maganda post. Sa pagbisita niya rito sa atin, gusto niyang maipromote ang sport na hockey. Dahil pagkita niya siya kay Pangulong Aquino noong Huwebes at binigyan niya pa ito ng hockey stick. It's a huge honor. It's something that really makes me want to strive to be even more successful just to do it for this country. Binisita rin ni Josh ang kanyang mga kamag-anak sa Tarlac. Family's been a big thing that I've seen from the Philippines, and coming here, I think I've met so many people related to, and it's been cool seeing how big our family is and how much we get along. Sa Martes na balik sa Canada ni Josh, Renzong Kiko, News 5. Naglabas ng sama ng loob laban kay Hawaiian Punch Brian Viloria ang kanyang lola sa Ilocos Sur. Ang lola ni Brian sa father side na si Candelaria Viloria, siya ang nag-alaga raw sa kanya nung bata pa siya. Pero simula ng una itong manalo sa boxing, 10 taon na ang lumilipas, ay hindi na raw siya ulit nakita o nagpakita itong si Viloria sa kanya. Suportado pa rin naman daw nila ito at masaya sila sa mga panalo nito. Pero may paalala si Lola Candelaria sa kanyang apo. Pakinggan po natin. Hindi niya lumingon sa pinanggalingan niya at hindi siya makakaparating sa paruruna niya. Yun lang ang gusto ko. TV5 Princess RC Munoz, sasali na rin nga ba sa Miss World? Hollywood actor na si Will Smith, bakit kaya nanampal ng reporter? At American Idol finalist na si Philip Phillips, kailangan daw operahan. Jeff Fernando, ikwento mo. Dagsa ang nagagandahang mga Cebuana na nagparehistro para makasali sa screening ng Miss World Philippines. Bigay todo rin sila sa pagrampa sa pag-asang makasalit sa prestihiyosong pageant sa Agosto. Umeksena rin sa center stage ang stars ng Felina at isang dakot na luha. Laking gulat na lang ng lahat nang biglang sabihin ng Felina lead actress na si RC Munoz na plano talaga niyang sumali sa Miss World. Surprise! I approached Miss Connie na, do I have a chance if ever? And she said nicely, yes, of course. And then immediately she gave me the application form. Ang hinahanap talaga ng mga judges yung X factor. And then yung genuine and sincere smile, andun na sa kanya. Maganda siya talaga. Saka she's smart. Oras na bigyan si RC ng go signal ang talent manager niyang si Annabel Rama, ay game na daw siyang sasabak sa training para sa pageant. Instant hit sa YouTube ang video na ito ni Will Smith sa premiere ng pelikula niyang Men in Black 3 sa Moscow, Russia. Makikitang cool na cool pa siyang nakikipagbeso-beso sa isang Ukrainian reporter. Maya-maya pa, bigla nilang tinulak at sinampal ang reporter. Sinubukan daw kasi siya nitong halikan sa labi. Sa sobrang pagkapahiya, napatago na lamang ang reporter sa likod ng kanyang cameraman. Kailangan na raw magpa-opera ng American Idol finalist na si Philip Phillips. Bago pa man ang kompetisyon, may malala na palang sakit sa kidney si Philip. Para maremedyohan, nilagyan na lang daw muna ito ng tubo. Pero tuloy ang pagsali niya sa A1 finale. Pagkatapos na lang daw ng competition siya magpapa-opera. Jeff Fernando, News 5. Unahin natin si RC Munoz. Uy, Kapatid naman natin siya maganda naman talaga siya. May laban Pwede. May laban, di ba, Mike? Pwede siyang sumali sa Height, Miss yung World. tikas, yung ano na tikas matawag daw. Basta yung dating niya, no? Tsaka Pwede. very intelligent, magaling magsalita. So, O, pa nakakausap mo ba sa Mike talagang okay sang sumagot? Articulate naman siya. Oh, very, Palagay very, mo, very. Dahil kaibigan kita, iniligtas kita, puntaan natin si Jessica Sanchez sa topic, ibahin na po natin. Well, kanina kasi napag-usapan natin sa Balitang 60, yung condition ni Philip Phillips. Ano? Siyempre, sineseryoso rin natin, although alam naman natin may tatago na talagang gustong-gusto natin manalo si Jessica. Pero kung meron mang ganong karamdaman yung tao, sana mabigyan to ng karampatang atensyon. Lunas. Of course naman. Pero syempre, nandun pa rin yung buong pagsuporta natin kay Jessica Sanchez, di ba? May chance pa ba silang bumoto? One more chance this coming week. Tsaka sa mga sasali sa Miss World, pwede rin ibobote natin online. Ikaw naman nagbabalik nung issue eh. At yan ang kalahating oras ng Maxong Balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon, RC.